What's up sa inyo mga kapito? What's up sa inyo mga kabowlers? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. So para sa kaliwanagan ng lahat ng mga kapito natin regarding sa isang senaryo o pangyayari sa loob ng basketball court, bibigyan natin ng sagot yung pag-inbound, okay, ng offensive team doon sa ilalim, doon sa tinatawag na baseline or tinatawag na end line, na yung player or players nandoon, dalawa o mahigit pang players na nandoon sa ilalim, at yung isang player nag-inbound, binigay ng referee sa ilalim, okay, at ipinasa niya roon sa kakampi niya na nasa labas rin ng tinatawag na boundary line o yung out of bounds area, pinasa niya roon at ipinasa niya sa kakampi niya sa loob ng court. Okay? So marami pa rin nagtatanong sa atin. So marami pa rin hindi na liliwanagan tungkol sa pangyayari na yun, no? Dahil sinasabi nila na hati pa rin ng opinion ng mga referee. Sinasabi ng iba legal, sinasabi naman ng iba violation daw yon. Okay? So, i-discuss din natin yung tinatawag na pag-inbound during successful goal or nagkaroon ng timeout ang isang team sa ganong senaryo, at yung pagtakbo rin ng player sa ilalim ng baseline or end line ng pag-i-inbound. Okay? O yung tinatawag na throw-in. Siyempre, paalam naman natin mga kapito na pag sinabing throw-in, so either yung bola successful goal or nagkaroon ng tinatawag na interruption dahil merong tinatawag na substitution or timeout, and then syempre yung referee bibigay yung bola doon sa i-administer niya yung throw-in doon sa player sa ilalim, yung defensive player. Okay? So meron tayong video na kinuha, okay, para makita ng mga manonood natin, ng mga subscribers natin, kung ano ba yung mga scenarios na yon. Okay? So, para matapos na natin, okay, magkaliwanagan na yung mga kapito na nakasubscribe dito sa ating channel at malaman nila talaga ang katotohanan kung ano ba talaga ang linalaman ng rules and regulations regarding sa scenarios na binanggit ko sa inyo. So, mga kapito, ito yung video na yan. Yung video na yan. Panoorin natin. Okay? So, makikita natin mga kapito dyan, ayan yung player. Okay, nasa ilalim, nag-inbound yung pinasa sa kakampi niya. And then, yun, napunta pa sa kakampi niya sa loob ng court, then naipasok pa. Diba? Ayan yung video. Okay? So, meron pang isang video na ipapakita tayo. Ito naman yung laban ng Alaska at saka ng Phoenix sa PBA, which is nangyari din to. Okay? So magkaiba ang nangyaring action, pero the same principle yung nangyari na yan. Ayan yan. Okay? So sa sitwasyon na yan, almost ganun din, ano? Ayan, sinasabi nga na dalawang players ang nasa ilalim na. Okay? Yan, at ipinasa nga doon sa kakampi niya, and then pinasa sa loob sa basketball court. Okay? Pero accidentally yung scenario na yan, na touch or na last touch ng offensive team lumabas at nanatili sa kanila ang bola na out of bounds ang defensive team. Ay mga kabowlers, mga kapito, so yun, aliwanagin natin yan. Okay? So sa pangyayari na yan, dito sa ating channel, pamamagitan ng ating channel, na lahat ng mga subscribers natin, mga followers natin na nanonood sa atin, maliwanagan kayo, okay, maliwanagan tayo na legal yan. Okay? Legal po yung ganyang sitwasyon. So, binanggit natin yung senaryo niya ng pagpasa, no, yung video na yan. So, legal yan. At the same time, may isa ding senaryo na tinatawag ng pagtakbo. Okay, pagtakbo ng player ng bola
during successful goal, doon sa ilalim mismo tinatakbo yung bola. Okay? So sabi nung iba, violation daw yan, which is hindi po. Ganon din ang aplikasyon ng tinatawag na rules and regulations ng FIBA pagdating sa ganyang senaryo. Okay, nakapaloob yan sa isang rules. So legal din po yan mga kapito, no? Either successful goal, okay, or successful last free throw, okay, pwede yang gawin. Okay? Or nag-time out ang either team, kung sino mang team ang nag-time out at bumalik doon sa tinatawag na pag-i-inbound, i-throw in yun, i-administer ng referee, pwede pa rin gawin yun mga kapito kahit nag-time out na o nagkaroon ng substitution o gaya ng sinabi ko na interrupt nga ang laro ng referee, and then pwede yan na gawin uli. Okay? Pwede tumakbo ang player sa ilalim or pwede na may dalawang player sa loob ng basketball court na magagawa or magkakandak ng tinatawag throw-in or pag-inbound at pinapasa yung bola sa isa't isa. May mga kapito, so bakit natin nasasabing legal yan? Syempre, ang pagbabasihan natin dyan, yung rules and regulations ng FIBA. So, sinasabi yan sa article number 17-37 ng throw-in, okay, sa OBRI, sa Official Basketball Rules Interpretation. So, article number 17 yan, mga kapito. So, i-check nyo yan at nandoon yun. Siyempre, alamin natin kung ano sinasabi sa article number 17-37 tungkol sa senaryo na yung sitwasyon na yun at kung bakit nagiging legal yan. So, pakinggan natin. Ito ang sinasabi. So, sinasabi dyan na after a successful goal or successful last free throw, the throw-in behind the end line may move laterally and or backwards, and then the ball may be passed between the teammates behind the end line, but the throw-in period shall not exceed 5 seconds. This is also valid after a timeout is taken by either team or when an illegal interference with a throw-in violation by the defensive team during the throw-in is called, and therefore the throw-in shall be repeated. So yung mga kapito, maliwanag naman ang sinasabi doon sa article number 17-37 ng throw-in na legal yon. Okay? Sinasabi ron pwedeng mag-move. Okay? Pwedeng mag-move ng backward after successful goal, successful last free throw, or nagkaroon ng timeout o na-interrupt ang laro. Ganon. Pwedeng mag-move ang player backward, laterally. Okay? Or pwede niyang ipasa ang bola sa kakampi niya doon sa end line. Basta meron lang silang tinatawag na 5 seconds para gawin ang pag-inbound na yan o pag-throw-in. So, of course, binibigyan lang naman ng inbound or throw-in ng 5 seconds, no? Doon nakapasok ang tinatawag na time regulations ng rules na yan. Okay? So, yon. At syempre, sinasabi rin sa rules and regulations na kapag nagkaroon ng tinatawag na throw-in violation ng defensive team, pwede kasi mangyari yan, di ba? Yung pag hinaharas mo ang depensa, ang opensa, yung nagto-throw-in doon sa end line or tinatawag na baseline, at pag lumagpas ka sa tinatawag na boundary line, syempre uulitin ang pag-throw-in. So, pwede pa rin gawin yon. Okay? Pag inulit yung pag-throw-in, pwede pa rin gawin ng offensive team yung pag-throw-in nga ng gumagalaw at pag-throw-in ng pinapasa ang bola. So, maliwanag na sa atin lahat yan, mga kapito, no? So, wala na tayong pagtatalo dyan. Kasi, ayun, siyempre, sa vlog natin, kapag mayroong pinagtatalunan, mayroong dinudiskusyon tungkol sa mga sitwasyon, ihahatid natin sa inyo yan. Aalamin natin at siyempre, isi-share natin sa inyo kung legal ba yan or illegal sa pamamagitan ng pagsuporta ng tinatawag na mga rules and regulations na nakasulat sa OBR o kaya sa OBRI. May dalawang aklat kasi ang FIBA, alam naman natin yan, ang Official Basketball Rules at saka yung tinatawag na Official Basketball Rules Interpretation, kung paano ini-interpret yan. Okay, so maliwanag na yun mga kapito, no? So, yun, lagi lang natin tatandaan na kung daw tayo sa mga sitwasyon na
pwedeng mayari sa loob ng basketball court. Nandito naman lagi ang ating channel para magtanong, okay? Para maliwanagan kayo. Kung hindi kayo makapagtanong dito sa ating YouTube channel, pwede kayong pumunta doon sa ating Facebook page. Okay? At doon kayo magtanong. So ayan mga kapito, yan ang ating vlog ngayon. Ngayong araw na to, araw ng Martes, March 26, 2024. So kahit paano nakakapag-vlog pa rin tayo at nakakatulong tayo sa mga kapito natin, mga kabaro natin, kahit paunti-unti. Kasi ang paunti-unti na kaalaman, pag naipon yan, nagiging maramihan, of course, nade-develop ang ating kaalaman, ang ating tinatawag na knowledge tungkol sa pag-officiate. Siyempre, i-apply naman natin yan sa loob ng basketball court. Okay mga kapito, so yun. So, gusto ko lang, siyempre, bago tayo magtapos, of course, i-shoutout lahat ng mga kabaro natin, mga arbitero, mga kapwa nating referee, saan man panig kayo ng mundo. At syempre dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, shoutout sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kabaro natin. Okay, mga kapito natin. So yan mga kapito, syempre, gusto kong personally na i-shoutout si Mr. Rolando Samson. Okay, ng member ng Mabres, yan, organisasyon niya yan. Okay? Yung Mabres na yan. Shoutout sa iyo, sir. Sa lahat ng membro ng Mabres. Shoutout sa inyo lahat. Pinasa-shoutout kayo ni Mr. Rolando Samson. Of course, lagi ko naman siya na-shoutout ang lahat ng membro ng Aries dyan sa may Pili Camarines Sur. Shoutout sa inyong lahat mga boss. Okay? At syempre, si Mr. Jaime Magalona. Shoutout sa iyo, sir. Patuloy na lagi yan nagtatanong sa akin, pumupunta yan sa messenger ko, sa Facebook page ko, at doon yan nagtatanong sa akin tungkol sa mga nalalabuan siya. At syempre, ni-entertain naman natin yan mga kapito. Okay mga kapito, so yun, dyan natatapos ang ating vlog ngayon. Sana kinapulutan natin ng aral, ano. At yun na, lagi lang natin tatandaan na dito lang lagi sa Uncle B para sa inyo. Kung may mga katanungan kayo, tungkol sa mga rules and regulations ng basketball or mga scenarios na nangyari, paano natin maitatama yon, ano ang tama ron. Kasi maraming mga referees sa panahon ngayon na tinatamad na talaga magbasa ng rules and regulations. Yung iba nanonood na lang dito sa ating YouTube channel. Okay? Pero ini-encourage ko talaga kayo na magbasa ng rules and regulations ng FIBA. I-download nyo yan, ipaprint nyo. Kasi nakakatuwa yung mga ibang referees na nagpapakita sa atin minsan na mayroon silang aklat, nagpiprint sila, or nakakabili sila ng aklat ng tinatawag na rules and regulations ng FIBA. Kung saan man sila nakakabili, mag-provide kayo, mas maganda, at basabasahin nyo. Okay, ano mga kalabuan, o hindi kayo naiintindihan yung mga rules na yan kasi nakasulat nga ng English, pwede tayong magtanong sa mga nakakaalam or dito sa ating channel, pwede tayong magtanong. Pwede kayong magtanong kay Uncle B. Welcome na welcome po kayo. Okay mga kapito, so yan ang ating mixing vlog ngayon. At least nakapag-vlog tayo kahit papano at mayroon tayong natutunan sa araw na to. Okay? At sa mapagpalang araw ulit sa inyong lahat mga kapito, sana nasa mabuti kayong kalagayan. At dito ko natatapusin ang ating video. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.